Oh, guys, oh, ayun. Ayun na maglola, oh. Tutulakan sila, oh. Bunga ng stocks. Kakatapos ko lang mag 30 minutes Zumba. So, nag-start na tayo ng challenge natin kay pawis ko, guys. Kay, ayan, oh, kay Daddy Park. Kasi, 6 kilos ang dapat kong i-lose. Kasi ang target ko ay 28. So, wala kaming timbangan. Ang pagbabasihan na lang ay ang aking short. Yung short ko na nasusuot ko dati. So, that is 28 or 29. So, yun, pag nagkasya ulit sa akin yun, yun, nag-lose weight na ako. Super laki ko, guys, ngayon. Siguro nasa 66 kilos ako. That is the truth. So, nakakaramdam na talaga ako ng mga hingal, tapos, one time, guys, no, patay ko ulit. One time, nung handito pa yung swivel chair ko, nasira kasi, gumanon ako, tapos parang ako nagkaroon ng muscle spasm dito, ang sakit, hindi ako makahinga, yung parang tipong, pag mag-i-inhale ako, tumutusok sa ribs ko, at saka sa dibdib ko, hindi ako pwedeng huminga, parang ganon, nangingitim na ako, namumutla na ako, na parang, gusto ko nang sumuko kasi hindi ko kayang huminga, dahil tuwing hihinga nga ako, tutusok. So ngayon, buti na lang bumibili yung suki namin si Ella, medyo katabaan din yun. Sabi niya, mami, sa taba yan, nagkakaganyan din ako, napakasakit. Ang gagawin mo, pipigilan mo yung paghinga mo, tapos straight ka lang, hold mo yung hinga, and then saka mo unti-unting ibaling. Ganun daw ang dapat gawin. Kasi lagi daw siya nagkakaganon. Ay, tumutuloy yung pawis ko, guys. Oh. Yan. So, hindi ko yun sinabi kay Daddy, sa beshi ko, pagka napanood niya to. Wala akong sinabihan, ang nakakaalam lang yan si Ate Ning, tindera ko, at saka si Ella. Feeling ko mamamatay na ako nung araw na yan. Umiyak na ako, di ba, Jai? Umiyak na ako noon. Buti na lang sakto, umano din si Ella, no? Bumili. Tapos sabi, mami, ano yan? Ganyan. Tapos si ate, ano naman, nakabang. Si Ate Ning, nakabang na, okay na ba? Anong? Ganun. So, pag wala akong mga ganun, maiyak ako. Kaya, syempre, Jai, gusto ko rin pumayat, and at the same time, mukha din akong pera. Syempre, tinake natin yung challenge ni Daddy Park. Dati kasi, 5,000 per kilo. Wala na siyang pera ngayon, kaya 1 kilo na lang kaya niya, 1,000. Sabi ko, challenge accepted. Para may motivation. So guys, iyon, charot-charot lang naman yun. Bibigay niya talaga yun sa akin. Pero, kami naman kasi pagdating sa pera, no? Kasi minsan may mga gastos, ako gumagastos, no? Yung kinikita natin sa store. So kaya siya, pag meron, yun, ganun. Hindi naman madamot yun, guys. Sabi ko nga sa inyo, kung nagkataong mayaman si Daddy Park, ay, siguro doon niya ako. Charot. Anyways, hindi ganun eh. Hindi nangyari eh. Pwede, accept na lang natin. Acceptance is the best option. So yun nga, kaya talagang sabi ko, this year 2024 maglo-lose weight ako. So, ang pag-exercise guys, is about discipline. Katulad din yan ng ating pagninegosyo. Pag hindi ka disiplinadong tao, baka yung trial and error method hindi mo pa matapos. Stop na ang negosyo. So sa exercise at sa pagninegosyo, pag una mong natutunan ang disiplina, magsa-successful ka, ma-achieve mo ang iyong goal. Pero pag nagpasaway ka, syempre, magkakaproblema ka. No? So, dahil nga masyado akong, hindi ko rin alam, siguro dahil sa paiba-iba na rin ang mood ko, dahil umiidad na tayo, I don't know if it's about hormones, no? Nag-crave ako palagi sa pagkain, para akong, hindi ko alam. Siguro, dati kasi, pag na-stress ako, pumapayat ako. Ngayon, iba. Pag na-stress ako, diversion ko pagkain, and then, puyat, na-stress, yung instead of pumayat ka, ang nagbabounce back sa katawan mo is pagtaba. So, kaya, ngayon, I cannot promise pero I try my best. Basta ang goal ko lang, magkasya sa akin yung short na 28 yata yun or 29 ang papapa ko dyan guys, kung ano yung itsura ng short na yun. Nasuot ko na yun last Christmas. That is one of my favorite short. At, promise, umakyat lang sa tuhod ko, hindi kasya talaga na. Hanggang tuhod ko lang siya. So, kaya naman, that is the goal, no? So, yun lang, share ko lang. Di ko na-share sa inyo yung sayo-sayo ko, yung ko. Di na, dati nag-share na ako ng pag-exercise journey ko. So, usually, pag nag-exercise si Mami, warm up ang ginagawa ko. 1 week na warm up. Ano yun? It's either walk, jogging, or kaya naman ay Zumba dance. 30 minutes every day. Kung kaya ko ng 1 hour, ginagawa ko. No? Half. Magre-rest ako ng konti, tapos 30 minutes again. Kung kaya ko ng 1 hour. No? 30 minutes, then stop, and then 30 minutes ulit. Tapos, pagtapos niyan, light workout na ako. No? Light workout na ako niyan. Ang pinapanood ko niyan si Ching. Alam ko Thailand siya. Alam ko Thailander siya or Vietnamese, pero Australian citizen siya. Yon. So, yung mga program niya, yan ang mga inaano ko, yan ang mga ginagamit ko. Nanonood ako tapos light workout. And then hard workout, then yung mga hardcore na, no, yung talagang nag-aano na ako ganyan, yung as in talagang may mga
bend na, humihiga na ako, ganyan. As in talagang masakit na talaga siya sa katawan. No? So eventually kasi, kapag may warm up ka, used to it na ng katawan mo yun. No? So naalala ko din noon, nung nag-try ako mag-exercise, yung the whole time exercise journey ko, meron akong cheating day, no? Nag-less ako sa rice. Nung una, nag-less ako sa 3-in-1 at saka sa cola products. Pero may cheating day ako in a week. Tapos, puro ako bread na and then yung bread na yung tinoasted, and then gulay, ganyan, puro more of that ako. And then, yun nga, hindi ako uminom ng gamot. Kahit napakasakit ng katawan ko, hindi ako uminom ng gamot, guys. Hinayaan kong ma-endure ng katawan ko yung sakit. Nang sa ganun, makaya ko yung mga hardcore na workout. So yun, guys, disiplina. It's all about disiplina. No, nag-diet ka, natipid ka pa sa hindi po ako naniniwala na ang pagda-diet ng pagkain is expensive. Actually, it's cheaper. Sa totoo lang, it's cheaper. Okay? And then, yun yung aking mga journey. So, isa sa goal ko this year, magkaroon ako ng mga edible plants sa likod. Kapag ka nakakuha ng yero dun sa may-ari ng unit natin, sa landlord, igagawin kong private talaga yung likod namin at tatamnan ko. And then, also, yung aming property doon, pahahawanan ko na ng unti-unti. Magpo-focus din ako doon. So yun, gusto kong maging disiplinado ako this year. At gusto ko, everything will fall into places as much as possible. Not perfect, but yun. So, disiplina ngayon ang paanohin ko kasi naalala ko talaga yun, yung parang ko talaga yung kala ko mamamatay na ako. Hindi ko makalimutan yun, guys. Kaya nung ngayong medyo may na ako, naisip ko na itong tanghali ang pwede akong mag-workout at yung space dahil busy or sa hating gabi bago umuwi, no? Na yung mga bandang alas 11 na, doon ako mag-workout. Tapos maliligo, diretso tulog. Ang sarap sa pakiramdam, guys. Grabe. Ay, naku po. So, yun lang. And, usap tayo and shout out, syempre. Ayan, guys, bago tayo mag-shoutout, may-share ko lang nga sa inyo, no? Jai, pwede ko ba i-share yun dito? Hindi masiguro nanonood yun ng vlog ko. Sino po? Yung hindi nagtuloy. Nabigyan ko lang sila ng advice. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, no? Okay, sige, ganito. Total din naman siya ng diba? Diba may nag-apply nga po dito? Yung nag-apply po dito, OFW, ang style niya, ang kanyang agent, ang kanyang manager, parang agent, nagpapalakad sa kanila, ay taga rito sa amin. Ngayon, yung mga umuuwi niya na mga pinapalakad, yung mga pinapalakad niya na mga OFW, na mga malalayo ang probinsya, umuuwi dito bago umalis. Kasi dito naglalakad ng papel, kasi kesa nga naman handito opisina sa Luzon, tapos nasa Bisaya ang lugar, nasa Mindanao. So, pagkagaling ng abroad, uuwi muna sa kanilang probinsya, tapos pagkatapos doon mga ilang lang, babalik na dito para ayusin ulit ang application. Habang naghihintay ng alis, dito muna nag-i-stay dun sa agent na nagpapalakad dito. Ngayon, dahil medyo hindi pa ganun na aalis agad, yung nag-apply dito na nag-apply na tindera, nagbaka sakali nga dito. Tapos, nung magbaka sakali, inorient ko, sinabi ko yung aking mga rules and policies, no, yung mga kung ano-ano. So, syempre, in-interview din natin. Single mom siya. Tapos, ang mga anak niya, 4 yata 3, nasa probinsya. Tapos, ang reason ng pag-a-apply niya is para habang naghihintay siya ng medical at naghihintay siya ng alis, kasi daw abutin pa yun ng mga 1 buwan, 2 buwan siguro, ganun, mag-e-extra muna. And then, sinabi ko yung mga rules and regulations, tulad ng ayoko na nagsi-cellphone while on duty. So, na-shock siya, kasi yung pala may jowa siya. May jowa siya Pakistani. May jowa siyang Pakistani. Ngayon nga, na-interview ko na, papasok daw siya, ganyan. Sabi ko, kinabukasan, magdala siya ng biodata or kanya ng basta may mga character references. At kung hindi naman siya makapagpo-provide ng barangay clearance, kasi hindi naman siya talaga lehitimong taga rito, umuwi lang siya dito kasi for waiting ng kanyang pag-alis against sa pag-abroad, DH, is, yun nga, sabi ko, mag-prepare siya at magdala siya kahit yung mga luma na police clearance, NBI, ganyan. Importante sa akin yun. Kasi sabi ko, lahat ng mga nagtinda rito ay meron silang mga records sa akin. Lahat yung kinukuhanan ko talaga. Even ikaw, Jay, meron ka ba? Barangay, meron ka din? Meron ka ba barangay? Tingnan nga natin, Jay. Baka itong si Inday Badiday natin, i-scam tayo.
Asan ang barangay clearance mo dito? Oh, wag kayo dyan. Jari dyan. Ayan, oh, naka-attach sa ano. Pati sa rakay naman na yun, yung hindi nga lang na natin itinawagan. Ayan. So, naka-attach yun dyan. Okay, anyways, so yun. Tapos nga, kinabukasan, wala pa ako dito sa store, tumawag sa akin si Kauri. Tapos sabi niya, Mami, nandito yung nag-apply kahapon. Nagpapaalam na hindi na magtutuloy pumasok. Ang reason is, ano reason? Ayaw siyang payagan ng jowa niyang Pakistani na mag-work pa at kung nga daw dadagdagan na lang yung pera, kung kailangan yung sustento, ay bibigyan siya. Ngayon, eto natawa ko sa reaction ni Kauri. Sabi, di syempre nandito si Daddy Park tsaka si Kauri. Ako nasa bahay ako eh. Basta nung sa video call, sinabi ko lang na okay, sige, wala naman ako magagawa. Hindi ka tutuloy, wala sa akin problema. Ngayon eto, sabi ni Kauri, so sweet. Kasi nga, hindi pagtatrabahuhin at susustentuhan na lang ng pera. Kung nakukulangan sa padala ni Pakistani, ay padadalan pa more, di ba? Sabi naman ng Daddy Park nyo, eto, no, it's not sweet. It's controlling. No? So, ano ibig sabihin nun? Parang naano pa si Kauri na naguluhan si Kaukaw. So, isa yun sa malaking bagay na kahit total may isip na naman na si Kauri nakakaintindi, na maintindihan niya pagka siya naman sa buhay niya, no, na mapagdadaanan man niya kung ano man yung makaka-relate siya sa mga araw-araw na nangyayari dito. So, sabi ng daddy, in-explain ng daddy kay Kauri, it's being controlled. Sabi, why? Sabi ng Kaukaw. Kasi, tinutulungan mo na yes, oo, hindi mo pagtatrabahuhin, but it doesn't mean na maganda yon, no? Kasi tinitake nung foreigner yung advantage, kasi ang kahinaan ng Pilipina ay pera, dahil lalo na kung single mother. Ako kasi single mother din ako dati. Kahinaan ko pera, pero hindi ko kahinaan ang hindi mo ko bigyan. Kasi kaya ko naman magtrabaho. Ang siste, parang sabi ng daddy, tinuturuan niyang maging tamad. Tinuturuan niyang maging dependent. Dahil iti-take yung advantage na dahil kailangan ng pera para lang wag mag-work. Tapos sabi ng Kauri, di ba si Mami, binibigyan mo rin siya ng pera, sinusustentuhan mo din siya before? Oh, anong ano doon, pinagkaiba nun? No, sabi ganon. Ito gusto ko lang ma-share sa inyo guys. This is a woman empowerment. This is my point. Sabi ng daddy, ang mami mo hindi tamad kasi hindi ko siya pinag-work sa abroad at hindi ko siya at sinusustentuhan ko siya. Tinutulungan ko siya, sinusuportahan ko siya sa gusto niyang gawin. Kasi ang gusto ng mami mo magnegosyo. Kung hindi ko siya papayagang mag-abroad, kailangan daw magnegosyo ang mami mo. Kasi hindi niya kaya na nakatanga lang siya tapos maghihintay kailan kayo uuwi pag galing ng school. So ang trabaho ng mami mo ay bantayan kayo. Kayo ay i-look after. Dahil importante yung mga panahon na yun, dahil yun yung mga age na kailangan nyo ng nanay. Wala nang tatay, mawawalan pa ng nanay. So, hindi ko siya tinuruang maging tamad. It's just happened lang na ang mami nyo mahilig magnegosyo, gusto may gawin. Kaya sinuportahan ko sa gusto niyang gawin, nang meron siyang mapagkakalibangan at imbis na diba, kung masyado ka maboring, punta-punta ka sa mga friends, larga-larga ka na lang. Although hindi ko personality yon. So, in-explain ni Daddy Park kay Kauri na binigyan ko ng freedom ang mami mo in a way na nagkataon lang kasi na talagang ang mami mo ay masipag. Wow. Kinano na yung upuan. Naku, Jai, kung alam mo lang, sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako nag-uupo. Kung ano man lang meron ako ngayon na nakakaupo ako, madami muna ako pinagdaan ng hirap. So, ang mami mo, walang tatalo sa trabaho niyan kung paano gumawa yan. Dahil, dati guys, di naman ako nagkakatulong. Ako talaga lahat. Kahit Daddy Park nyo, umuwi-uwi noon nung dati pa sa apartment namin. Hindi ako basta kumukuha ng kasambahay. No? Ako lahat. Gustong-gusto ko yung lalaba ako madaling araw. Lahat yan hanggang basahan. Napakahigpit ko pa pagdating sa labahan. Siguro makakapagpatunay niyan yung dati kong tindera na naging helper ko, katulong at tindera ko, si Angie, no? At mga kapitbahay ko. At alam na yan naman ng buong pamilya ko. So, kumbaga ba, in-explain ni Daddy Park na ang malaman dapat ni Kauri ang sitwasyon na or yung kailan ka kinokontrol ng partner mo at kailan ka hinahayaang maging malayang gawin ang gusto mo at
kailan ka sinusuportahan doon sa bagay na gusto mong mag-grow as a person. No? So, importante na ang kukunin yung partner is yung itutulak kayo para sa kabubuti nyo. Yung ibibigay sa inyo ang kalayaan in a way na to help yourself to grow. Hindi yung para ibigay sa inyo yung layaw and turuan kayong maging tamad, no? Or turuan kayong maging dependent. So, sabi ko naman, nung kinuwento sa akin ng daddy, sabi ko, syempre siguro foreigner yun, parang gusto, siya lang, kasi nung nabanggit ko nga din na sabi ko doon sa nag-a-apply na bawal mag-cellphone, may jowa. That's it, exactly. Hindi kaya nung foreigner na hindi siya pukusan. 'Di ba? So, in a relationship, dapat know your priorities. 'Di ba? May priority para sa pamilya, sa jowa, sa partner, sa mga anak. May priority para sa trabaho. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroong tinatawag na assurance na yun ang paano ba yon, yung mag-aano ng responsibilidad ng babae na may mga anak. So sabi niya, tulad mo, dumating tayo dun sa puntong hindi ka na po pwedeng dumepende sa akin basta-basta dahil hindi ko na basta naibibigay ang lahat. Pero noong mga panahon na yon na ibibigay ko pa ang gusto mo, nag-grow ka as a woman, nag-grow ka as a person in a way na pinag-iina mo ang sarili mo when it comes to business, pinag-iina mo ang sarili mo, marami kang matutunan, marami kang malaman, na at the same time mother ka sa mga anak mo, no? Napalaki mo ang mga anak mo ng maayos, na i-instill mo sa kanila yung mga bagay na dapat na hindi lahat ay nakukuha ng madalian. So yun yung point ni Daddy Park doon. So kaya sabi niya yun lang naman yung naging reactions. Napag-usapan lang naman. Na-share ko lang naman sa inyo. But, it's totally okay na hindi naman tumuloy yung girl. Kasi baka magkaroon din ako ng problema na hindi niya mapigilan ng sarili niya na mag-cellphone. Di ba? Pag ayoko nga nung nagjo-duty, nagse-cellphone. Buti sana kung magiging katulad ni Angie noon na kahit paminsan-minsan nagse-cellphone, hindi na aapektuhan ng trabaho. Kaya niyang i-handle kasi mabilis siyang kumilos, alam niya gagawin niya, alam niya ugali ko. No, nagkataon lang talaga na meron kaming hindi naging pinagkasunduan ni Angie ng mga bagay-bagay at hindi ko na yung gustong sabihin pa dito. But hindi naman ako magdedesisyon na alisin ang isang magaling na empleyado kung hindi rin mabigat ang reason ko, no? So kaya minsan, no, sa mga lalo na sa mga kasi pinagdaanan ko yan, guys, na mag-apply, maging empleyado, no. So tandaan nyo, paggipit, mahigpit maiksi ang kumot, mamaluktot, no? Ako nga kahit pride ko, niluluno ko alang-alang sa mga anak ko, no, para mabuhay sila kahit tapos ako, kahit ano na lang na trabaho, basta ang importante yung present moment na yan na matugunan ko ang kalamnansya nila, matugunan ko ang pag-aaral nila. Inano ko yan, niraos ko yan. Even my family, even my siblings, pag nakausap nyo, tatanungin, paano ko nagawa? No, sa kabila lang pakahirap being single mother. So na-share ko lang naman at sana may natutunan kayo. So kayo, kahit may mga asawa kayo ngayon, actually, meron din akong isang subscriber, guys, na ganun yung sistema. Nakakapag-negosyo siya. Kaya lang, in the control of her husband. At ang masaklap pa doon, her husband seems like don't like her to grow. Yun naman yung isang pangit na hindi maganda, na shock naman ako. Na parang every time na there is an opportunity to grow, nakakontra lagi yung asawa niya. Wherein, in the first place, pagdating naman dun sa negosyo, ang una naman na nag-ano nung negosyo sa pamilya, sa kanilang dalawang mag-asawa bilang pamilya mag-asawa, ay siya na si babae. No? So, hindi na nga kami nagkakausap nun si ma'am na yon. Kasi, nashock lang ako doon talaga sa kwento din ng buhay niya na, you know, you are really in control. Seloso yung asawa, alam mo yung ganon, yung tipong lahat na lang ng bagay, na siya magdedesisyon na hindi pwede yan, hindi dapat yan, yung isa i-insist, ganyan. So, kami ni Daddy Park, sa part naman namin, I'm not saying na ang aming relationship, ang aming pamilya ay perfect. But at the end of the day, isa lang yung lagi namin pinapangako ni Daddy Park sa isa't isa. Kami ang magkakampi. Hindi kami po pwedeng magkasalungat. Kasi isa lang naman ang goal namin. So, we need to learn to compromise sometimes. We need to meet halfway most of the times. And if parehas namin gusto ang isang desisyon,
eh talagang yun ang masaya kasi talagang as in talagang kahit isang linggo pinag-uusapan pa namin, natuwa kami, no? Ganun kami ng Daddy Park. Nung una talaga namin, yung unang dating niya dito na nagbakasyon siya tapos bumalik ulit dito tapos 1 year na siya ngayon. Yung mga una na yan, talagang struggling kami when it comes to our relationship kasi hindi nga namin nakasanayan na yung mga bagay-bagay, lalo na dito na ako ang nag-put up tapos dapat decision ko masusunod, ako yung boss, ako yung ganito, ako yung ganyan. Dumating din ako sa punto na I need to learn na maging submissive paminsan-minsan, or hindi naman totally submissive but to hear the opinion of my partner kasi hindi naman ako perfect, no? Hindi naman laging ako ang tama, no? So kaya kailangan nakikinig din ako sa mga advices. So what we did is kung saan magaling ang isa, doon namin gagamitin yung kanyang skills at kaalaman. Si Daddy Park nyo, mag-handy, magaling sa driving, magaling makakatch up para pumikap ng mga supply sa mga supplier ko. Natutunan niya na magaling maghanap ng supplier yan, guys. Ako po, nakalimutan ko nga pala, binigyan niya pala niya ako ng number ng meron naman, nahanap na naman niya yung supplier naman ngayon ng mantikang Mang Kevin na napakalakas sa amin. So yan ang trabaho niya, guys. Yan ang nagre-report sa akin ng mangyayari sa ekonomiya, pati weather. Ganyan siya, guys. Ganon katindi ang utak ng Daddy Park nyo. Kung papaano niya ako, saan niya ako tutulungan, in spite na foreigner siya. Siya ay foreigner sa ating, siya ay ganon siya kagaling. No? Hanga naman ako sa kanya pagdating sa ganyan. Even my best friend, humahanga din talaga sa kanya. And some other people na, imaginein mo, nautusan mong pumikap ng frozen, pumikap ng itlog, bumili ng uling, bumili ng bawang sibuyas, bumili sa ganitong supermarket. Di ba, Jai? Ang laking bagay. Eh, yung iba nga dyan ang tagal-tagal na may tindahan yung babae, tapos yung asawa, minsan lang uutusan, mali-mali pa, palpak-palpak pa. Ano ngayon nangyari? Nagka-clash, nag-aaway. Diba? So, diba, imaginein mo yan. So, importante guys, ang freedom. No? Freedom in a way na gamitin nyo ang freedom nyo para mag-explore kayo, mag-gain kayo ng kaalaman, mag-grow kayo. So, napakaganda na pipiliin yung partner is yung ika nga ay grow old with you. Ganon. Mami, pag di nyo pa anniversary ni Daddy Park, bakit ganyan ka magsalita? No, na-share ko lang guys. Kasi nga yung nangyari na yun yung nag-apply. No? So, ito, di ba? Ano ba ang ating tema sa ating channel? Aral ng buhay, aral ng hanap buhay, at musik daan. Yan ang ating tema sa ating channel. Kaya naman ang Mami Park, sinishare ko lang sa inyo. Okay? So, mag-shoutout na tayo. Tara na! Hi guys! Na-miss nyo ba ako? Kung hindi naman, okay lang. Hello? Busy kasi ang dami namin iniisip at naka-one down na tayo sa ating mga toys. So, dadating naman ang ating soon na order. No? So, actually, kakasend ko lang ng mga orders kay Ate V. So, tinansya ko, mga nasa 150 to 160k yon. So, hindi natin sure kung maa-aprobahan. So, to be approved pa yan sa So, magkakaroon pa kami niya ng usapan kung magkano ang iaalat sa akin every week na hulog. So, yun, natutuwa lang ako kasi malaking bagay to have Ate V and Kuya Joseph as my agent when it comes to that. Kasi, pag iniisip ko kasi marami din naman sa kanila ang mura ang presyo, halos same lang ng presyo ng supermarkets, ng ahente, no? Kung may kataasan man minsan, it is because maintindihan natin kasi malaking wholesaler sila syempre, so depende pa rin ang kanilang allotted markup sa bawat price. But to think na it is a terms na minsan mas nasusunod pa ako dun sa terms na kung ano yung kakayanan ko, sulit na, okay na, no? Hindi na kailangan pang umalis, mas yung gagastusin mo ng kakaalis, kakapagasolina, kakatakbo kung saan-saan, eto, i-deliver na lang sa'yo. So, kumbaga ba, kung may tumaas man ng konti sa price nila, pasok pa rin naman sa retail ko, okay na rin, di ba? Ganun lang kasimple yun. So, kaya, isa talaga sa ngayon na nakakatulong sa akin ng malaki, ay dahil first honor naman sila sa aking mga ahente, sila talaga, no? So nagpapasalamat din ako kasi syempre kumbaga katuwang din natin sila in our in our achieving our dreams. So malaki to ngayon kasi nga paghahanda ito sa pasukan, at dahil kasi ang punto kasi nito, dalawa ang tindahan natin. So kaya
yung ibang stocks ibibigay natin kay Lola Park. So, yan naman yung pangangatwiran na natin dahil wini-workout nga natin, no? So, si Lola Park, nag-text siya, naka 3K daw siya kasi sarado daw yung kanyang mahigpit na kalaban. So, maganda ang sales ni Lola Park kapag minsan kahit naman din bukasyon, ano? So, na-frustrate daw kasi si Lola Park, sabi niya, is, imbis na sa kanya bibili, sa mga katabi pa niyang tindahan, kahit nauna na nga sa kanyang nagpunta. So, sana daw, i-consider ko daw yung decision na yon na lamanan ko ng more ang kanyang tindahan nang sa ganun ay maharang ang mga customers. So, pinag-isipan ko yan at kaya isa rin sa reason kung bakit malaki ang nakuha ko na kinukuha kong items sa ating supplier dahil nga for the reason na mahahati pa kasi magagalaw pa yung ating alat na sana dito para sa store. Jai, may bibili. So, yun. So, hopefully, cross fingers, maaprobahan tayo kasi hindi naman tuwing lagi akong kumukuha ay confident tayong maaprobahan. So, nung mga nakaraan, kaya lang naman ako naaprobahan kasi nga, nasa around 70k lang yun. So, alam nilang madali lang. So, sabi ko, babawi, sana bumawi ngayong pasukan kasi imposibleng hindi naman talaga bibili ang tao, no? Dahil pasukan. Actually, kahit pa paano, no? So, kaya, happy ako na sana nakapag-send na tayo, no? Sana ang dami nun. Tingin ko nga higit isang truck yun kasi yung 100 plus na mga around 120k isang truck na. Ano pa kaya yung mga around 150, 160. So hopefully maaprubahan tayo, no? So pagka nakikita naman nila na maganda naman ang performance at good payer naman ako, naano naman nila ako kino-consider naman nila yan na naaprubahan kasi nga bali, ang sasalo kasi sa akin ay sila Kuya Joseph at si Ate V. Sila yung mag-asawa ang sasalo sa akin para sa boss nila. Doon sa boss nila. Pagka para sa kila Ate V, kaya okay. More or less na okay din sa big boss, no? So, shout out sa EKC Store, Siling Bata. Maraming salamat po, no? So, mutual benefits naman yung nangyayari sa amin. So, yun ang kagandahan. So, ito yung isa sa mga magagandang nangyayari sa tindahan na nagkakaroon ng leverage kasi nakakakuha ng terms. So, yun. So, alam nyo, si Mami Park, kung alam nyo lang, nakikita nyo ang ganda ng tindahan, ang totoo naman, kahit papaano talaga, no? Iko-compare ko naman yan sa dati kong store, ay more than 10 times ang sales natin talaga in a day. And sabi ko nga, pag maganda ang sales, maganda ang flow, everything is okay. So, naintindihan natin ngayon kasi nagtitipid ang mga parents dahil magpapasukan, hinahanda ang pasukan. So, kaya naman tayo naghahanda din para sa kanila, no? So, kaya hopefully itong pasukan ay maging mabili tayong lahat ng mga kasari. So, mag-shoutout tayo, no? Ellen Pilar, sabi niya, "Hi Mami Park, always watching. God bless you, love you. Thanks for sharing." Winnie07, watching here, Mami Park. Ricky Anuevo, congrats Mami Park. Ang dami-daming paninda. God bless. Deliana Santos, gandang hapon Mami Park. Talagang maganda ang bentahan kapag maganda ang location ng tindahan. True talaga yan. Sabi ko nga sa inyo, pag maganda ang location, may possible na magkaroon ng leverage at magkaroon ng, uso yung word na leverage na yan, no? At magkaroon ng pag-asenso. Sa pag-share ko sa inyo from the very beginning of my journeys dito sa tindahan natin at sa pagkakaroon natin ng kay Lola Park na tindahan, alam nyo yan, shinare ko sa inyo lahat ng mga dilemas, mga magagandang nangyari. Hindi lamang yung puro magaganda, pati din yung mga dilema, no? Ang kagaanuhan lang naman, hindi laging maraming dilema. So, siguro kung may mga dilemas ako, inner, na lang yun. Ito na lang yung sa amin. Kasi, syempre, bread and butter namin to, di ba? So, yun, sabi ko nga sa inyo, pag ako ay maraming iniisip at marami akong inaasikaso, inintindi, hindi nyo ako basta mapagbablog, tahimik ako. Kasi, focus ako. Focus ako sa pag-handle. Ganun ang mami, no? Kasi gusto ko, yung isip ko, kailangan mag-decide ng mabuti. Hindi yung, alam niyo yun, iba kasing responsibilidad ngayon eh. Alam niyo ba kung gaano kahirap at ka-stressful yung ikaw ang utak ng negosyo and at the same time, ikaw ang driver ng pamilya. Ikaw ngayon yung haligi ng tahanan, no? Mami Park, si Daddy Park, siya na ngayon ang ilaw ng tahanan. Medyo. Kasi sila na naglalaba ng mga anak ko. Siya ang nagdidisiplina at naglulook after sa mga bata. Hindi ako puro dito, negosyo, ganyan.
no? So, wala namang problema maging house husband, 'di ba? O driver natin si Daddy Park, no? Sabi ko nga sa inyo, it's such a blessing to have Daddy Park in our life. So, 'yun. And then, Salvepron 794, true mami, sobrang nakakapagod pero masaya mami. Sabi nga po, ginusto mo yan. So, enjoy mo na lang, happy tindera lagi. Ayun. Flor de Lisa, abogado, araw-araw tayo madaming benta, pero araw-araw din tayong madaming bayarin. Kaya ikot-ikot lang ang kaperahan natin. Kailangan lang talaga nating tiyagain para mairaos natin ang pangangailangan ng pamilya, which is very, very true, no? Super, super true talaga. Meron lang akong inaano guys ha. Meron lang akong ginagawa. Ayan. Okay. Lourdes Mabana, na-remind akong bumili ng toys at mga candies para sa mga bata. Salamat mami. God bless po. Kasalukuyan po ay naglilista ako ng mga bibilhin habang nanonood sa'yo. Erica Steven, Mami Park, saan po kayo kumukuha ng mga candies mo? Gusto ko rin maka-order niyan para sa tindahan ko. Sa kalapit bayan po namin, sa Santa Maria po. Meron po talaga kaming suki dyan. At yan ay, hindi pa yan ang kanilang business noon. Yan na ang aming, kapatiran namin yan sa Santa Maria. Actually, sila, bago na lang sila. Kasi, kung aanuhin ko sa palengke noon ng Santa Maria, nung way back maliit pa ako, talagang kilala namin doon ng mga legendary. No? Mapaanuhan man yan. Kaya lang, syempre naging friend na rin namin sila, kumbaga ba kahit paano kakilala dahil sila tumagal na din sa palengke, kami matagal-tagal na rin kami, ilang years na rin kami nag-sign off sa palengke. So kaya lalo na ang mami kasi may edad na din, 'di ba? Senior na ang mami. Diyan talaga yan halos ang buhay niya sa palengke ng Santa Maria. Kami, ako, no. So 'yon, Santa Maria po, sa may likod po ng Save More ng Santa Maria, sa may parking. Ayan. Tanong niyo lang po doon sila John Michael. Paano ba sabihin 'yan? Sila John Michael, yan. Kasi nakalimutan ko pala yung ni John Michael pagtawag sa kanya doon sa kila Richard na nagki-candy, yon. Kasi yung yata niya, yung kapatid Richard, parang ganun. And then Edapril Garilao, gusto kong mag-stock kaya lang po walang budget kulang na po. Ayan. Okay, Teresita Baron, good morning Mami Park, ang daming candies, ang ganda tingnan ng candies section nyo. Actually, isa talaga yan sa napapaganda ng harapan namin, kaya pag yan ang wala, sobrang sobrang malungkot na ang store, lalo na kasunod tapos nagsasabay yung pati chicheria, ganyan. So, isa sa kung bakit malaki din ang ko kay Ate V, kasi sa mga chicheria lang po, bundle-bundle na po ang orders natin. Ilang klase ng chicheria yun, di pa nga lahat-lahat yun. So, kaya, okay, girl pretty. Maswerte talaga pag maganda ang pwesto. Hindi tulad ko sa bundok, sa tuktok. 5 piso na lang ang pamasahe. Makakarating ka na sa ulap. Malakas lang ako sa bigas at karneng baboy. Susunod na lang ako sa apak ni Mami Park. Natawa naman ako dito, 5 piso na lang. 5 piso na lang na pamasahe, makakarating na sa ulap. Talaga si girl pretty no. Alam niyo minsan tuwan-tuwa ako sa inyo, no. Kapag yung mga comments niyo napakaano ng sense of humor. Yung talagang minsan talaga kailangan talaga tumawa tayo, no. Dapat lagi sa totoo lang. Tap dito ako di makarelate. Yung street namin halos walang bata, puro matatanda na, kaya di patok ang mga candies. Actually, ganyan ako sa dati kong store. Yung bago ako dito, 1,000 mahigit na nga lang yung binili mong candies, inaabot pa ng 2 buwan, inaabot pa ng 3 buwan, tipong ganun, no? So, kaya, dito naman, ay sulit naman. Actually, marami akong kulang. Wala akong marami masyadong mga sour candies. Kasi, magkano? 381. Kasi, tawag dito, naubusan ako. Yun. 1, 2, 3. Meron dyan, Ayan. So, yun lang yung aking update today. At sa susunod ay magkakaroon tayo ng learnings, no? And, wala masyado kasing ganip Ayoko kasi guys, nung magbablog ako ng parang wala lang. Hanggat maaari gusto ko learnings. Kaya kung kayo may mga katanungan, magtanong kayo dyan, ha? Para ma-vlog natin kung pwede natin i-vlog. So, gano'n naman ang Mami Park. Madalang naman ako sumpungin na walang kakwenta-kwenta yung i-upload natin. No? Kasi syempre, hindi naman ako sobrang ganun ka-after sa revenue, sa views. Ang sa akin lang, basta may learnings, kailangan ma-share ko sa inyo. Yun lang naman yun. Okay, so meron pa bang ibang nag-comment sa dati nating mga videos? Wala pa naman. Ayan. So yun lang, and
tulad nga ng sabi ko, nag-start na ako ng aking exercise journey kahapon, Monday. At ngayon, bago kami magsara, mag-exercise na ako. 30 minutes na 30 minutes na Zumba. Tapos magpapahinga ako konti, tapos maliligo ako para pag-uwi sa bahay, diretso tulog na lang. So, magbablog na lang ako siguro sa mga susunod na araw ng mga deliveries natin. Ganyan, ano. Kanina kumuha tayo kay Kuya Joseph ng worth almost 11,000 na mga umuulan, at saka nagbabudget nga ako kanina, yun. Tapos dumating din si 14M. Si 14M, 19,000 mahigit ang binayaran natin, no? So ngayon naman, ang nabil natin ay 23,000. So malaki-laki din kumpara sa dati, no? Kasi nga si Lola Park lumalakas na kung kumuha ng sigarilyo per rim. So yun, to God be the glory. Alam nyo, medyo malaking gastos lang ngayon talaga kasi magpapasukan. At soon, ang hihanda ko naman na hopefully makaano na ako ay yung ating dishwashing liquid. Okay? So, paano ba? Kahit wala pa tayong tindera, no? So, yun lang. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!